Good morning! 5 days after ng wedding namin yung araw na to, papunta kami ngayon sa Lamot Ifugao, kung saan nga yung probinsya ng papa ko. Nasa Taiwan pa lang kasi siya. Nire-request niya na talaga na pagkatapos nga daw ng wedding, magpunta kami doon. Habang nasa biyahe nga kami, send na siya ng send ng mga videos. Nakapagkatay na nga daw sila ng mga baboy, and then nagluluto na rin sila ng mga ulam. Sa mga hindi nakakaalam, last June nga lang, bumisita kami dito ni Kevin. After how many years, nakabalik ulit ako dito. Hindi rin halatang excited ang papa ko Send nga siya ng send ng mga videos. Pagkalampas nga namin sa nakakahilong daan, nag-stop over muna kami para nga uminom ng buko juice. Kasama nga pala namin ni Kevin ang parents niya na first time nga lang makakapunta doon. May kasama din kaming taga Switzerland, yung kapatid ng asawa ng pinsan ni Kevin. Galing din kasi kami ng Abra kahapon, and nung nabanggit namin na pupunta nga kami dito sa probinsya ni na Papa, bigla nga siyang naingganyong sumama. Bali nagmerienda nga lang kami dito ng buko pie at saka uminom ng buko juice. After nun ay bumiyahe na ulit kami. Mula sa Baguio siguro 5 oras din yung inabot. Yung lugar nga ni na Papa ay sobrang probinsya talaga. Kaugalian kasi talaga doon na kapag may ikakasal nga, kailangan lahat ng pamilya ay kasama. Kaya lang 'di ba sa kasal namin, limited lang din naman yung seats dahil ng RSVP. So marami talaga sa kanilang hindi nakasama. Kaya naman kami na lang yung pupunta dito sa Lamot Ifugao. Dahil nga naghanda si na Papa, dahil ikinasal ulit kami ni Kevin, may pa Thanksgiving dinner. Alam niyo ba sobrang nagulat talaga kami kasi akala namin yung madadatnan namin ay yung buong family lang ni Papa. Pero buong community pala. Nakalimutan ko na nga na ganito pala talaga dito. Kumbaga kapag may kasiyahan o kaya celebration, buong barangay ay invited. Nandito pa rin ang tito at tita ko galing sa Australia, yung pinsan ko rin, at saka yung stepmom ko. After ng kasal namin, dumiretso na sila dito. Sobrang nahihiya talaga akong bumaba ng sasakyan. Kasi naman, ginabi na rin kami. Hindi ko kasi alam na ganito pala kadami yung dadalo. At kami na nga lang yung hinihintay. Sabi ni Papa, madami nga daw yung nagpunta para lang makita kami. And gusto rin nila makapagpa-picture. Dito sa lugar ni na Papa, kahit may konting celebration lang, nagkakaroon pa rin ng service. May pastor na magpupunta, may praise and worship. Kumbaga parang fellowship night na rin. At saka kaya nga tinawag na Thanksgiving para mag-glorify si God sa success ng wedding namin. Tapos yung naglilid ng praise and worship ay yung pinsan ko rin na si Ate Jennifer. O diba, nakakatuwa? Buong family at buong community sumasabay talaga. Kahit na sobrang tagal nga nilang naghintay sa amin. After ng kantahan, may maiksing sermon si pastor at saka prayers. Tapos tinawag din ako sa harap para magsalita. Nagpasalamat ako sa lahat ng mga taong dumalo para makisaya dito. Kahit na napakalayo dito kina Papa, talagang dumayo sila at naghintay. Nagpasalamat din ng Tito Gabi ko, yung panganay ni na Papa. And syempre, winelcome din nila yung mga parents ni Kevin na first time nga lang dito. Actually, yung mga nakikita niyong tao sa loob, hindi pa yan lahat-lahat. Marami pang mga nasa labas. Sabi ko nga sa inyo, parang buong community. And para sa closing remarks, syempre nagsalita din ng papa ko. Sinabihan nga niya yung mga tao na magstay para makakain lahat. Diba nga, sabi ko sa inyo, kapag may okasyon dito ang isang bahay, buong community ang invited. Actually, isa yun sa mga magagandang treats ng mga Pinoy, diba? Buti nga hanggang ngayon hindi pa rin nawawala. Isa-isa na nga nilang nilabas yung mga putahe. Sobrang dami nilang niluto. At lahat ng mga ito ay pinagtulong-tulungan nga lang nila. And then nilabas na rin nila yung mga batsa-batsang mga ulam para nga iserve na sa mga tao. Alam ko sobrang gutom na rin nila dahil sa paghihintay sa amin. Nahihiya talaga kami ni Kevin dahil kung alam lang namin, sana hindi na kami nagmerienda sa daan. Eto yung mga usual na hinahanda sa mga handaan. At kapag ganito ang mga nakahain, talagang ganadong-ganado kong kumain. Lalo na nga kapag salo-salo na, lahat kami magkakaharap dito sa iisang lamesa. At ang pinaka-best part doon, nakakapagkwentuhan kaming lahat habang kumakain. Buti nga itong si Robin, yung kasama namin na taga Switzerland. Game na game talaga siya sa lahat at kahit hindi siya pamilyar sa mga pagkain, talagang nakipagsabayan din siya. Ewan ko ba pero sobrang na-enjoy ko talaga yung mga pagkain sa mga handaan sa baryo. Napakasarap ng mga pagkakaluto. Abay tignan nyo naman kung gaano kahaba yung pila. At lahat nga sila yung mapapakain. Nung bata pa nga lang kami at nagpapakasyon kami dito sa may Lamot Ifugao, ganito na rin talaga yung nakagisnan ko. Magugulat ka na lang nakakain na yung lahat. Kapag naghahanda kasi dito sa lugar nila, abay kailangan siguraduhin na lahat talaga makakakain. Kaya halos ilang baboy
baboy din yung kinakatay. Para tuloy kami nagkaroon ng third wedding. At lahat nga sila dito nagko-congratulate sa amin. Sa inyo rin ba, sa mga probinsya ninyo? Likas din ba yung ganitong kaugalian? Anyway, pagkatapos nga ng kainan, nagpa-picture na nga sila. Ang dami daw talagang nagpunta nung nalaman nila na darating kami ni Kevin, na talaga nga namang kinatuwa din namin. May soon-to-be nurse pa nga na dumayo. At itong nursing cap niya, pinapirmahan pa nga niya sa akin. Malapit na rin kasi daw siyang mag-take ng PNLE o yung board exam para sa mga nurses. Syempre, hindi pa dito nagtatapos ang gabi. Nagharap-harap nga ulit ang mga tatay. At kahit itong si Kevin din ay nakiharap sa inuman, nagkwentuhan nga sila hanggang madaling araw. And then, may mga nakip pa pala yung mga pinsan ko ng mga pictures namin nung bata kami. Pinakita ko nga kay Kevin. And fast forward, ito na nga yung kinabukasan. Nagising kami mga alas 9 na ng umaga. Syempre, magkakape na kami nito. May mga nakahain na nga din na putot mga kakanin. Maya-maya ay aalis na rin kami para bumalik ng Baguio. Pero bago yun, bumisita muna kami sa puntod ng mga lolo't lola namin. Kasama ko si Kevin at ang pinsan kong si Justin. Bale, nagtirik lang din naman kami ng mga kandila. Sayang nga't wala nang lolo't lola ko sa father side. Hindi na tuloy nila nasasaksihan yung mga ganitong gatherings. Anyway, oras na nga para magpaalam kami dito. Bukas na din kasi yung opening ng business namin. Naalala nyo yung shinare ko sa inyo noon? Yung B1T1 Takeaway Coffee na franchise namin. Kaya naman, kailangan na namin bumalik ng Baguio para mag-prepare. Sabi ko nga sa inyo, kahit tapos na yung wedding, hindi pa kami nagpapahinga. Tuloy-tuloy pa rin talaga yung mga ganap. Sina Papa naman, tsaka sina Tito, Tita. Bukas naman ang flight nila pabalik ng Taiwan tsaka Australia. Kahit maiksing oras lang, sobrang nag-enjoy kami dito. At sobrang na-appreciate namin yung pagdalo ng mga tao kagabi. Anyway, hanggang dito na lang muna. Bukas ulit. Bye!